yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa city. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa, dapat po sana ay gumagana ito. Nais ng Malacanang na maimbestigahan na rin ang ipinatupad na flood control project sa mga distrito ng Cebu. Sa gitna ito ng naranasang matinding pagbaha sa ilang lugar sa probinsya dulot na Bagyong Tino. Sa datos na ibinahagi ng Malacanang, aabot sa 343 flood control projects ang nakalista sa probinsya ng Cebu mula 2016 hanggang 2022. 2 rito ay terminated. 55 naman sa 168 projects ang tuloy na ginagawa sa ilalim ng Marcos administration. Ayon kay Yusek Castro, dapat malaman kung naging maayos nga ang pagkakagawa ng mga flood control projects sa nakalipas na 7 na taon. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Welcome naman sa palasyo ang anumang impormasyong maaaring ibahagi ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kaugnay ng bahang kanilang naranasan at ito'y sa kabila ng 26 billion peso project na ilaan sa flood control. Ayon sa palace official, maaaring magamit ang mga impormasyong ibabahagi ng gobernador sa posibilidad na pagpapanagot sa mga nasa likod ng palpak na flood control projects kung meron man. Yun din naman po, yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot. Yan po ay welcome. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.